nakuha ko na yung motor na pinapagawa sa atin, no? Ngayon, pauwi na ako. Ginagamit ko siya, tapos ino-obserbahan ko din yung mga ilaw niya. Hindi siya gumagana. Signal light, busina, wala. Headlight, wala. Ito na yung wave na gagawin natin. Babaklasin ko muna, tapos check na natin kung ano problema na ito. Dinala niya yung pinalitang battery, tapos ito tinanggal na niya yung bagong battery. Ito, makikita nga natin lobo nga yung battery, ano. Sabihin nito, over voltage yung charging ng itong motor na to. Pwedeng sira yung regulator, kaya lumulobot to kasi na-overcharge. Ngayon, ito gagamitin natin. Bali, i-check muna natin yung harness nito, yung wiring. Gagawin natin, ito kasi naka full wave. Ite-tester lang natin kung okay yung pagkaka full wave, no? Ngayon, sa pagte-test na ito na full wave nitong stator nitong wave na to, ang gagawin natin, tatap natin yung isang test probe kahit alin dito sa yellow, and then didikit natin sa mga body ground, katulad dito sa may stator coil, tapos sa makina, sa engine. Walang palo, walang kahit anong numero lumalabas. Yan, wala. Ganon din dito sa kulay white. Itong kulay white na wire. Ang gawin natin, itap natin dyan. Tapos i-body ground ulit natin yung isang test probe. Dapat walang palo dito, hindi siya magbabuzz. Yan. Yan, wala. Bali magbabas lang siya kapag nakatap tayo dito sa white, then tinap natin yung isang test probe sa yellow. Ayan, ibig sabihin goods yung pagkaka full wave nitong stator nito. Di, okay na tayo dito sa stator. Titrace na natin siya papunta sa regulator. Ngayon, itrace muna natin yung papunta dito sa harap. So upon checking, ayan, nakita ko may sunog dito. Ngayon, hindi ko muna itatap to. Tetesterin ko muna yung regulator kung functional pa, kung okay pa yung binabato niyang voltahe. Kasi baka mamaya nasira na dahil meron pala ditong nogsu. Ayan, meron pala ditong sunog na connection. Tinik natin yung voltahe na pinupukol nitong itong nakakabit, tapos itong luma. So parehas over voltage. Pakita ko sa inyo. Tap lang natin yung test probe natin. Makikita nyo naka-auto, ibig sabihin walang connection yan. Testerin muna natin yung yellow saka yung white. Tap natin yung yellow saka white test probe. Ayan, ang normal voltage yan 12, tapos pag nirev natin yan 21, tapos ang nakalagay dyan AC, kasi AC voltage yan. Ayan, alternating current. So kailangan ang voltahe nyan DC. So itong red saka green galing dumaan na yung dumaan na yung galing sa stator na wire. So nare-regulate na yung kuryente dyan. Ngayon ay DC na, kung makikita nyo DC nakalagay. Pero dapat ang voltage yan pag di natin nire-rev around 12, tapos pag nire-rev natin that hanggang 13 lang or 14. Pero maabot siya ng 18, 24, ibig sabihin sira na tong luma. So try natin to sa bago. Doon natin itap yung test probe. So, yung luma kasi tinap lang natin dun sa sa wire ng bago. Ngayon, yung sa bago kasi ito. Ayan, ito na yung bago
Tapos ang kuryente niya DC, direct current. Yan. Ibig sabihin, yan na yung na-regulate na yung kuryente niya. Pero dapat hanggang 13 lang din to or 14. Kasi pag nag-18 yan, 15 pataas, pwede pa 15 yung Mio 15. Pero pagka nag-16, 17, 18, over voltage na yun. Kailangan ang limit nito hanggang 15 lang or 14. 14 lang. 13, 14. Kasi yan, umabot ng 28, sira na rin yung regulator. Papalitan natin to kasi pares na tong sira Yun, nakita na natin yung problema. Yung connection dun sa regulator, sa rectifier, okay naman yung pagkaka full wave ng stator. Dito lang may nagsushort dito sa may socket, so naayos ko na. May shorted dito sa socket to, nasunog dito na parte. Tapos syempre dahil shorted, laging pumuputok yung fuse. Ayun, may bakas ng sunog dito. Ngayon okay na. Silyado na natin yung mga connection. Tapos chinek na rin natin kung walang mga sunog, kasi meron pa ditong gumapang yung sunog. Ngayon, i-electrical tape ko na to, sasarado ko to. Ito na yung bagong regulator, no. So, magandang klase din tong regulator na to. 5 pin. Ayun, 5 wires. Kabit ko muna. So, itong regulator na to, ito yung mga ginagamit sa Rusi 125. Itong ginagamit na pang full wave. Ito talaga yung stock na stator ng mga pang Rusi or mga China motors na pang sidecar. Yan, naka full wave na kasi talaga yung stator nun. Ngayon ito ang gagamitin natin dito. 5 pin to. So unahin natin muna yung white. Tapos gawin natin, iba-iba kasi color coding yan Minsan yung white, ito kasi yung yellow white ang kukunin natin dito sa regulator. Minsan kasi ang kulay niyan is orange yung isa yellow, o yung isa white, yung isa orange. Yun ang nagkakatalo. Basta ang positive negative, hindi pwedeng itap yan dito sa stator. Kasi ito yung pinaka nilalabasan na 13 volts maximum. Ito yung nakaregulate na yung supply, itong green saka yung red. Ngayon itong yellow saka white, tatap lang natin sa yellow saka white nitong Honda Wave. Iba-iba ng color coding sa mga motor, hindi pare-parehas. Pag Honda, Yamaha, Suzuki, iba-iba yan. Pero ang mga China motors, mga ang color coding na wire niyan is mga pang Honda. Mga Rusi na yan, pang Honda, yung color coding ng wirings. Tap na natin yung white. Pwedeng rekta, pwedeng itong socket kasi pwede isuksok dito. Yung white na wire galing sa stator, lalagay lang natin sa white. Pwede naman magkabaligtad yung yellow white dito, pero para maganda, color coding na lang din. White sa white, yellow sa yellow. Ayan, yellow sa yellow, white sa white. Tapos yung positive negative, itong green, negative ng kasi ng Honda is green, kaya green lang din yung nakatap dito. Tapos yung red, ito yung nakalagay dito na wire red na may lining na yellow. So ay nakatap na yan dito sa ating socket, no. Tapos 5 kasi yung wire nitong regulator. Ngayon kung nakatap na tong 4, etong itim na to, ito yung charge control kasi yung over voltage, overcharge pala. Itatap natin to sa accessories wire. Ang pinakamalapit na accessories wire itong sa brake light switch.
Ang kulay nito, kulay black. Yun ang accessories wire ng Honda. So ito na yung bagong regulator. Ayan. Ito yung voltage niya pag naka-idle. Pag ni-rev natin, hanggang 40 siya. So ayan. Ayan yung idle niya, yung pag hindi mo ni-rev. Pag ni-rev mo, hanggang 15. Okay na yung charging niya. Tapos ang gagawin natin pala, itong yellow hindi natin i-connect dito sa yellow na to. Ayan, tatanggalin natin yung connection na yan, lalagyan natin ng extra wire. Tapos papalabasin natin yung yellow na isa dito. So, kasi ito yung pinaka nagsusupply sa headlight eh. Battery drive na, stator drive na headlight. Ngayon tinanggal natin connection para itap natin to sa accessories wire. So ang pinakamalapit na accessories wire, ito, tap natin, lagyan natin ng wire, pinakamalapit na accessories wire, tap natin. Ito yung sa brake light switch, may connection din dyan. Bali itong pinagtanggalan natin dito sa dilaw na to, yan, hindi na natin pagdidikitin yun. Tatap natin yung wire dito sa pinagtanggalan natin. Tapos isasama natin sa block nitong regulator o rectifier. Tapos tatap natin sa accessories wire. Pwedeng pagapang ng wire pupunta sa harap. Pwedeng, ito yung kulay black na to, accessories wire yun. Pwede magpagapang ng wire papunta dito sa, total active pa naman tong brake light switch. Dito na tayo nagtap. Kulay black. Kulay black na may sa akin. Kung lalagyan nyo ng switch tong headlight nyo, ang gagawin nyo, hanapin nyo yung kulay dilaw na wire dito. Meron kasi yung dito sa socket na to, yung itong pinakamalaki, yung maraming mga socket, ayan, maraming wire. Ayan, naglagay ako ng wire, extra wire. Tapos bali dyan na kasi natin itatap yung headlight switch eh. So may headlight switch dito. Yan, dalawang wire lang yan, on off lang. Tapos nagpagapang tayo dito. Pinalitan natin yung nakalagay dito. Rekta na to mula dun sa switch. Ayan. Dalawang wire lang. Tapos yung magkatapatang dilaw, tanggalin nyo parehas yun. Tapos ikakat nyo yun. Pwede nyo nang hindi putulin yung yung pinakapaan ng mga socket. Gagawin nyo, lagyan nyo ng wire. Tapos pagtigisahan nyo lang yung wire na galing dito sa on off switch. Ganun lang. Hindi nyo na ilalagay dito sa socket yun. Kasi paghihiwalayin nyo nga para magkaroon ng on off switch. Ayan, testing natin ha. Ito yung off nya, naka off. Tapos on natin. Ayan. On. Bali naka battery operated yung ating headlight. Kasama na rin yung ating lahat ng ilaw nito. Battery operated na. Kasi nag full wave. Full wave naman na to nung dinala sa akin. Ngayon nais ko lang yung wirings kasi may konting mali. Mas problema. Tapos nagsishort dito. Sunog. Yan, okay na. So, pumuputok lang yung fuse lagi. Ngayon okay na din. So, palitan na lang din ng tamang amperahe yung fuse. O yun lang. Okay na.